Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone dinipensahan yung pagpili niya kay RJ Abarrientos sa Gilas Final 12 at sinabing mas lamang pa si RJ kesa kay Juan GDL. At Gilas Olympic Dreams at NBA Dream ng ating pambatong si Kai Sotto nakasalalay sa magiging performance niya after ng kanyang operasyon. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ni Coach Tim Cone patungkol nga sa ating Gilas Pilipinas, matapos niyang pangalanan yung 12 players sa ating national team na magre-represent ng ating Gilas Pilipinas para nga sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kontra sa Guam, ay dinipensahan niya yung kanyang naging desisyon na kino-question ngayon ng mga Pinoy basketball fans, especially particular dito nga sa pagpili niya kay RJ Abarrientos over Juan Gomez de Leaño, na maraming nagsasabing mas lamang pa sa laruan etong si Juan kesa nga dito kay RJ. Pero ayon kay Coach Tim Cone ay mas lamang daw kasi ngayon si RJ Abarrientos kesa kay Juan GDL dahil mas alam nito yung kanyang sistema, dahil syempre matagal na siyang hawak ni Coach Tim Cone dyan sa Barangay Ginebra at nakapag-practice na rin siya sa Gilas Pilipinas, no? Nakakat lang siya at kakapasok lang daw netong si Juan GDL, kaya mas ahead ng kaunti sa kanya si RJ Abarrientos. Pero sa kabila nito mga kabasketball, nangako naman si Coach Tim Cone na mapapasama sa Gilas Pilipinas lineup si Juan GDL sa mga darating na hinaharap. Ang maganda lang daw sa ngayon ay meron na siyang pundasyon sa kanilang sistema at magtutuloy daw yan mga kabasketball hanggang sa makabisado ni Juan GDL yung Gilas Pilipinas program. So alam naman natin kasama yung etong si Juan GDL dyan sa Gilas Pilipinas pool yung 18. So ipapatawag yan sa mga susunod na pagkakataon pag may laro ulit etong ating Gilas Pilipinas. Sa ibang balita mga kabasketball, nakasalalay naman ngayon ang kapalaran ng ating Gilas Olympic Dreams at etong NBA Dream nating mga Pinoy, no, at ng ating pambatong si Kai Sotto diyan nga sa magiging resulta ng kanyang rehabilitation o recovery matapos yung kanyang naging operasyon. Kung anong klaseng Kai Sotto na ba yung meron tayo ngayon, no? Makikita pa lang kasi natin yan kapag nagsimula na ulit maglaro si Kai Sotto ng basketball. Ang target niya nga January mga kabasketball. So most likely sa Japan bilig siya maglalaro. Kaya bang dalhin ni Kai yung katawan niya, ng mga paa niya, no? Yung bigat ng katawan niya, especially lalo lumapad na yung katawan niya ngayon. 'Di ba? Ang laki na ng katawan niya, halos mas malaki na nga kay Junmar Fajardo. Ano ba siya? Bumagal ba siya o mas bumilis? Nag-improve ba yung kanyang galaw sa ilalim? Yung kanyang footwork? Nakita naman natin may mga low post siyang pinakita. Yung kanyang shooting percentage, tumaas ba? Kumikirot pa rin ba? Kasi sabi niya may konting kirot daw minsan. 'Di ba? Yung tahi niya kapag hindi pa nga persado 'yun 'di ba? Ang tanong diyan, kapag persado na yung laro, kikirot ba or matatagalan niya ba yung paglalaro ng basketball? Yan po yung mga makakaapekto sa overall performance ng ating pambatong si Kai Sotto, especially para sa ating Gilas Pilipinas, kung saan siya yung pinaka-inaasahan dyan sa ilalim ng koponan. At syempre, yung pangarap ng mga Pinoy basketball fans na makapasok si Kai Sotto sa NBA bilang isang first homegrown Pinoy player na makapagtatala sa kasaysayan. Dahil kung di pa niya maibibigay ngayong taon yung kanyang 100% dahil nga kakagaling niya lang sa injury, ay malabo pa siyang makakuha ng kontrata sa NBA. Pero kung magiging 100% siya, at least, no, makapagpapakita siya ng magandang performance sa Japan B-League by January. Maganda yung performance niya. Halimbawa, sa Gilas Pilipinas sa February kontra sa New Zealand. 'Di ba? Baka sana matalo natin yung New Zealand. 'Di ba?
Sa Australia, mga NBA player din nandyan, baka makalaban natin. Pero by July pa pala yung mga NBA player. Pero mapapansin siya pagka hinalimaw niya yung mga taga-Australia kasi yung iba dyan, mga former NBA player. Magkakaroon, automatic yon pag maganda yung performance niya. Makakapaglaro siya sa NBA Summer League. Baka makasama niya pa si Yuki Kawamura ayon sa kanyang agent, no? Pagsasamahin sila. At kung maganda yung maipapakita ni Kai Sotto ron, baka ma-offeran siya ng NBA contract. Pero kung walang offer, mga kabasketball, ayos lang yun. Durugin lang muna nila Kai Sotto diyan sa ilalim, no? Diyan si QMB, si AJ Edu, yung si Junmar, pati yung mga nila Dwight, nila Kevin Kiambao, nila Carl Tamayo, lahat ng magagaling na players natin dyan. Durugin muna nila yung mga kalaban natin dito sa Asia hanggang dyan sa pag sa FIBA OQT na. Diba? Tingnan natin kung hindi nila mapansin etong ating pambatong si Kai Sotto at yung mga players natin dyan sa Gilas, Pilipinas. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.